Sa huling episode, iniwan natin ang tagapamahala ng laro na mailagay sa kanyang nararapat na lugar. Nang mga oras na yon, napagtanto niya na hindi siya ganoon kalakas at hindi kayang pigilan ng mga tao. Nag-iba ang kanyang mukha nang tingnan niya ang gintong dugo na dumadaloy mula sa kanya. Iniisip niya kung totoong may tao na naglakas loob na saktan siya. Nang maliwanag, pumihit siya para bumawi. Pero wala nang nasa likod niya. Si Blackside ay nawawala na sa kanyang paningin. Iyon ang saglit na kailangan ng aming MC para lumitaw at mabigla ang anghel. Kinuha ni Blackside ang isa sa kanyang mga pakpak. At agad itong nagulat ang anghel. Alam niya ang mangyayari, ngunit kahit na ganoon, sumigaw pa rin siya at nagtanong kung ano ang gagawin sa kanya ng taong ito. Inamoy niya na itigil. Ang tanging alam ng aming MC ay talagang malupit siya. Hindi siya interesado sa kanya at binitiwan ang mga pakpak na parang basag. Sa sakit na nadama ng anghel, halos mawalan siya ng malay sa sandaling iyon. At habang inihiwa ito ni Blackside, ang gintong dugo ay bumubuhos sa paligid. Nakakita na ba kayo ng anghel na walang pakpak? Ito na yon. Sa malamig na tingin at mukha, sinabihan ng aming MC siyang tigilan ang pagiging iyakin. Ngunit hindi doon natapos si Blackside at kumuha siya ng isa pang pakpak. Hinihila ito ulit habang umiiyak ang anghel. Tapos na ang lahat ng mga pakpak. Binanggit ni Blackside na dahil dito, hindi na siya makakatakbo. Nagtanong din kung nasasaktan ang anghel sa nararamdaman niya. At syempre, sumagot ito ng oo. Para bang isang bahagi ng katawan ang inaagnas sa kanya. Isiniwalat ng aming MC na sa 5 minuto pa, siya na ang magtatanong ng ganoong klase ng mga tanong kung nagtagumpay ang kanyang plano. Matagal na siyang tumatawa. Sinasabi ng anghel na hindi totoo ito at nababaliw na siya. At doon ipinakita ni Blackside ang nakatagong punyal sa likod ng mga pakpak. Sinabi niyang ito ay gagamitin ng anghel para tadtarin siya. At dahil nawala ng sasabihin ang anghel, kinumpirma ng aming MC ang kanyang intensyon. Pero sinusubukan pa rin niyang kausapin siya. Ngumiti si Blackside at sinabi sa kanya na hindi na kailangang magsinungaling dahil kitang-kita na niya sa kanyang mukha. Tinawag din niya ang anghel na Biriel. Nalito si Biriel nang marinig ito. Itinanong niya sa aming MC kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Ngunit ang sagot ng taong ito ay hindi niya talaga kailangang malaman. At sabay dinala ang kanyang bagong kunin na punyal mula sa imbakan. Natarante si Biriel nang makita ito. Nagtanong siya kung bakit bigla na lang dinala ng aming MC ang kanyang armas. Sinakal niya ang aming MC na paputukin ang ulo nito gamit ang kanyang kakayahan. Sinasabi niyang sa simpleng pag-utot lang ng kanyang daliri, maaaring masama ang kahihinatnan para sa kanya. Ngunit alam na ni Blackside na hindi na niya magagamit ang nasabing kakayahan dahil ginamit na niya ito kanina pa. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naging kumpiyansa. Sa kanyang sitwasyon, ang magagawa lamang ni Biriel ay ngumiti-ngipin. Wala na siyang ibang opsyon ngayon. Ngunit hindi sumuko ang anghel. Sinabi niyang malalaman ng ibang anghel kung siya'y pinatay at maghihiganti ang kanyang mga kasamahan kay Blackside. Ang tanging problema ay alam ng aming MC na ang lahat ng mga anghel ay mga egoista na hindi nag-aalala sa mga gawain ng iba. At hindi rin sila mag-aalala kung isa sa kanila ay pinatay o hindi. Nasa proseso na ang aming MC na patayin siya ngunit sinikap pa rin itong bigyan ng rason para hindi ito gawin. Sinasabi niyang walang pakinabang sa kanya ang gawin ito. Dagdag pa, hindi makakabalik si Blackside sa kanyang tahanan. Pero tulad ng nabanggit natin kanina, alam na niya na ang lahat ng ito ay hindi totoo. Sa huling alok, sinabi ng anghel na maaari niyang ibigay ang lahat ng impormasyon na kailangan ng lalaki para sa lahat ng mga misyon. Pero hindi talaga ito kailangan ni Blackside. Dumaan ang palaso ng aming MC sa dibdib ng anghel pagkatapos niyang sabihin ito. Ito ay malinaw na pahayag na dapat ingat ang mga tao dahil maaari silang makipagkamay sa maling tao. Bumagsak si Biriel sa lupa pagkatapos bunutin ng palaso mula sa kanyang katawan. Isang notifikasyon sa sistema ang lumitaw at itinatanggi na ng aming MC ang anghel. Siya rin ang unang manlalaro na nagtagumpay sa ganitong bagay. Bilang gantimpala, iginawad sa kanya ang titulo ng unang pamatay ng anghel. Dagdag pa, lumitaw sa kanyang mga kamay ang dalawang bagay. Ang isa ay tinatawag na Angel's Blood. At ang pula nitong rune ay tinatawag na Rune of Slaughterer. Kaagad na ginamit ni Blackside ang rune at ito ay inilapat sa kanyang katawan.
Balik sa titulo ng pagiging unang pamatay ng anghel, ang epekto nito ay ang pagdoble ng lahat ng estadistika ng manlalaro. Naalala ng aming MC na noong una niyang malaman ang mga gantimpala ng pagpatay sa mga anghel, yun ay noong nasa ika-13 na pag-regress niya. Nagtagumpay siya laban sa isa sa kanila at lumitaw ang mga item. Tungkol naman sa Butcher Rune, o kilala rin bilang Rune of Slaughterer. Ang epekto nito ay tuwing patayin ng isang target, ang lahat ng estadistika ay tataas ng 1% at mayroon itong maximum na 100%. Ngumiti si Blackside habang tinitingnan ang mga bagay na kanyang nakuha. Ang bawat gantimpala ay kahalintulad na ng isang natatanging item. Iniisip niya na siguradong magugulat ang ibang mga anghel kapag nalaman nilang mayroon na siyang isa pang Rune. Agad na nagbago ang kanyang mukha nang isipin niyang may isa pang dahilan kung bakit niya pinatay si Burial. At iyon ay para makuha ang item na balot ng gintong ilaw. Ito mismo ang Angel's Blood. Isang kakaning item ito at maaaring baguhin ang uri ng gumagamit sa Reaper. Ang tanging kinakailangan lamang ay dapat mayroon ng tiyak na antas ang manlalaro. Sa larong ito, maaaring makuha ng lahat ng manlalaro ang isang uri simula sa antas 10. May kabuuang 30 iba't ibang uri, at simple lang ang pagbabago ng uri. Ang kailangan lamang gawin ng mga manlalaro ay makakuha ng item para sa pagbabago ng uri. Karaniwan itong natatanggap sa pamamagitan ng pangangaso o pagtatapos ng simpleng mga kondisyon. Ngunit mayroon palaging mga exemption, at iyon ay kapag pumipili ng natatanging uri. Ito ay ibinibigay lamang sa isang manlalaro na nakakamit ito sa ilalim ng espesyal na mga pangyayari. Ang pangunahing halimbawa nito ay ang Angel's Blood na magiging dahilan para maging Reaper ang manlalaro. At syempre, ang mga natatanging uri ng klase ay nasa isang lubos na ibang antas kaysa sa mga regular na uri. Bonus na estadistika, mga rune para sa pag-unlad, pagbuo ng mga kasanayan, at marami pang iba. Napakatuwa ang aming MC na makuha ang lahat kahit na hindi pa tapos ang unang misyon. Sa pag-check niya sa kanyang status window, ginamit niya ang espesyal na gantimpala mula sa pagiging rangko 1 sa lahat ng zona. Ito ang mga pagpipilian na maaaring kanyang makuha. At sa mga pagpipilian na ito, ang kanyang kailangan lamang ay ang makakatulong sa kanya na maabot ang antas 10 ng mabilis para mabago ang kanyang uri ng klase. At iyon ay ang 3 beses na buff sa karanasan. Ang epekto nito ay automatikong ipapalabas sa ikalawang misyon. Lahat ay nagiging maayos ngayong pagkakataon. Tumingin si Blackside sa anghel na nahulog at napagtanto na ito na ang kanyang huling pagkakataon upang tapusin ang laro. Upang gawin ito, handa siyang gawin ang lahat ng kinakailangan upang maging mas malakas. Matapos ang ilang saglit pa, nagtapos na ang unang yugto ng misyon. Ang kabuuang mga nabubuhay sa lahat ng rehiyon ay mga 900 milyon. At ang nasa loob ng zona ng aming MC ay mga 5,000. Ang anunsyo rin ay nagpahayag na sila ay ililipat na sa kanilang orihinal na katawan sa ibang dimensyon. Ang susunod na misyon ay maganap sa Pebrero 1, 2023. Si Youngmin ay naghahanap ng hangin nang magising siya mula sa kanyang malalim na pagtulog. Agad siyang nag-ikot at iniisip na baka nagtulog-tulugan lang siya sa gitna ng kaganapan ng bagong taon. Ang kanyang mukha ay napuno ng kalituhan habang iniisip ang kaganapan. Ang tanging naiisip niya ay isang kakaibang panaginip lamang ito. Ito rin ang parehong nangyari sa lahat ng ibang tao na naruroon sa lugar na iyon. Binuksan ni Youngmin ang kanyang cellphone at nakita niyang 5:20 na. Pareho lang ng oras sa kanyang panaginip. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsisimulang magising at nagreklamo ng sakit sa kanilang ulo at katawan. Ang mga ito ay nagpalitan ng impormasyon at napatunayan na ang parehong panaginip ay nangyari sa lahat. Nagpanik din sila at nais malaman kung bakit ito nangyayari sa kanila. Ang kanilang natuklasan sa ngayon ay ito ay talagang hindi isang panaginip. Mas marami ng tao ang nagsisimulang ma-realize ang katotohanan. At nagtaka kung mauulit ba silang ma-transfer sa ibang dimensyon sa unang araw ng Pebrero. Ngunit habang tumatagal, napansin ng ilan sa kanila na ang ibang mga tao sa paligid nila ay hindi pa nagigising. Ang isa sa mga kaibigan ni Youngmin na tinatawag na Taeshik ay hindi gumagalaw. Lumapit ang lalaking ito sa kanyang kaibigan at tinawag ang kanyang pangalan. Ang mukha ni Taeshik ay unti-unti nang nagluwal. At ito'y tila nagiging mapatla na. Ito ang oras na sinubukan nilang itanggi ang sitwasyong ito sa kanilang sarili.
Ngunit habang nare-realize nila na ito ay totoo, nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan. Sinabi ng lalaking ito sa kanilang grupo na si Taeshik ay hindi humihinga at hindi na niya maramdaman ang pulso nito. Nagulantang si Yungmin sa pag-iisip na ang kanilang kaibigan ay namatay. Isang conclusion ang sumagi sa kanilang isipan na marahil ay hindi siya nakayang mabuhay sa misyon laban sa mga goblin. Tumingin ang kalbo sa paligid at napagtanto na may iba pa palang tao na hindi pa nagigising. Karamihan sa kanila ay nagpanik dahil ang mga taong ito na nakahiga sa lupa ay pawang bangkay na ngayon. Natakpan ng takot ang kanilang katawan sa pag-iisip na kalahati lang sa kanila ang nakaligtas sa pagsalakay. Kitang-kita rin si Yungmin na nanginginig. Dahil sa kanyang iniisip, umusbong ang pawis sa kanyang mukha sa kadahilanang iniisip niyang ang sitwasyong ito ay sobrang kakaiba. Nangyari sa lalaking ito na kahit ano pa ang estado ng mga tao, sila'y magiging pantay-pantay ngayon. Kahit na isinilang sila na may gintong kutsara sa bibig o hindi. Nawala na ang daing ng tao laban sa hindi makatarungan na buhay. Si Yungmin ay sinubukan na patahimikin ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na kailangan lang nilang siguruhing makakaraos sila sa bawat misyon. Dagdag pa niya, pare-pareho lang ang nangyaring ito sa kanilang lahat. Kaya hindi nila dapat maramdaman na hindi makatarungan ang nangyari. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsipagsukatan ng pagtingin sa kanya bilang isang baliw. Yumuko ang kalbo at sinabihan si Yungmin na natupad na lang ang pangarap niya na maging isang gangster kaya wala siyang nararamdaman. Ngunit para sa iba, may iba pa silang nais gawin. Napansin din ng lalaki na hindi nakikinig si Yungmin sa kanyang mga salita. Abala si Yungmin sa paghahanap ng isang tao sa kagubatan. At iyon ay walang iba kundi ang ating pangunahing karakter. Sa isip niya, alam niyang naroroon lang ang kanyang alalay malapit sa kanilang lugar. Pero ngayon, wala na ito. Iniisip ni Yungmin na baka hindi nakaraos ang kanyang alalay sa misyon. Ngumiti siya nang maisip na natural lang ito dahil masyadong mahina at mailap ang kanyang alalay para labanan ang 100 goblins mag-isa. Ngunit biglang may kumuha ng kanyang atensyon. Nakita ni Yungmin ang isang lalaki na may kakaibang kasuotan sa kanyang balikat. Nagtaka siya kung ano ang koneksyon nito at saan galing ang kanyang makakalat na damit. Lumunok siya ng laway nang mapagtanto ang isang bagay. Naisip ni Yungmin na gamitin ang status window tulad ng nasa loob ng laro at biglang nag-appear ito. Sa kasalukuyan, nakaabot na sa antas 5 ang lalaking ito at lahat ng kanyang stat points ay nakafocus sa kanyang lakas. Hindi siya makapaniwala na nagagamit niya talaga ang feature na ito kahit labas ng laro. Narinig siya ng kanyang kaibigan habang kinukwento ito at sinubukan din nilang tingnan ang kanilang mga status. Pare-pareho ang kanilang nagulantang na reaksyon. Ginawa rin ito ng lahat ng nakaligtas sa misyon. Napag-alaman nilang pwede pala mangyari ito sa totoong buhay. Upang kumpirmahin ito, kinuha ni Yungmin ang isang bato sa lupa. Kinagat niya ang kanyang kamao at nagtagumpay siyang mabasag ang matibay na bato. Napahanga siya sa nakitang eksena. Para itong panaginip. At ilang segundo pa lang, ang kanyang paghanga ay naging isang bagay na mas nakakakilabot. Sinabi niyang sobrang kamangha-mangha ito. Pagkatapos yun, naglabasa na ang mga balita sa buong Korea tungkol sa kakaibang pangyayaring ito. Nalaman na biglang nawala ng malay ang mahigit 10,000 mamamayan ng sabay-sabay. May clip rin na ipinakita ang pagdating ni Biriel sa lungsod. May nakapag-record din ng sandaling sumabog ang ulo ng isang tao sa harap nila. At habang umuusad ang video, itinuro ng anghel ang kanyang mga braso patungo sa mga mamamayan. Ang susunod na alam nila, biglang nakatulog ang mga ito. Kumpirmado rin ng mga ulat ng pulisya na ang karamihan sa mga nawala ng malay ay nasa edad na 15 hanggang 29, nangyayari rin ang pangyayaring ito sa buong mundo. Nagsimula ng magpanik ang mga hindi kasama sa laro at nagtatanong sa social media. Lahat sila ay nalilito. May mga nagsasabing pek-ado lang at CGI lang ito. Ngunit may isa na alam na ang nangyayaring ito ay magbabago ng buong mundo. Tapos na ang unang misyon at magsisimula na ang iba't ibang pangyayari. Ipinahayag ng MC na ito pa lang ang simula. Magiging sunod-sunod ang mga balita tungkol sa kamatayan. Sa isang gabi lang, 11% ng populasyon ang namatay. Habang nagbabalik sa bahay ang lalaking ito, naisip niya na ang tunay na problema ay nasa ibang lugar pa. Ang mga natirang buhay sa kakaibang pangyayaring ito ay tinatawag na ngayon na mga players. At ang dahilan nito ay kasalukuyang iniimbestigahan na.
Bukod pa riyan, ang mga kakayahan ng tinatawag na mga players ay naililipat na sa realidad. Sa ngayon, nakakabawas ng kaba na wala pang player na may mataas na estadong magbabago ng kanilang realidad. Ngunit habang tumatagal, ilan sa mga player ay maaaring mag-level up at maging transcendental entities. Anuman ang modernong sandata ng iba, hindi sila makakatapat sa mga player. Silang lahat ay malapit ng tawaging human weapons. Tungkol naman sa ating MC, wala siyang plano na panoorin ang mundo na magbagsak sa kanyang harap. Kung hahayaan niyang lahat ay mangyari na lang, ang mundo ay magugunaw bago pa man ang ika-20 na round. Ang tanging solusyon na nasa isip ng lalaking ito ay kailangan niyang kontrolin ang mga player. At ito'y gamit ang nakakabihag na kapangyarihan. Sa kanyang ika-79 na pagtatangkang ito, mayroon ng nakakabihag na kapangyarihan ang ating MC. Ngunit ang dahilan kung bakit siya nabigo ay dahil siya'y lumalaban mag-isa. Kailangan niya ng 4 pang players para makumpleto ang huling laban. Dahil sa mas determinadong mukha, iniisip niya na may ilang tao na may potensyal na nasa isip niya. Iniisip rin niya ang mga paraan kung paano niya sila maaring mapasali na. Ngunit dahil bagong umpisa pa lang ang laro, hindi pa siya maglalakas loob na kumilos. Sa kanyang isip, may mga mas importanteng bagay pa na kailangang asikasuhin. Nakalimutan ko rin sabihin sa iyo na ang pangalan niya sa realidad na ito ay Ryumin. Kaya ito na ang itatawag natin sa ating MC ngayon. Si Ryumin ay pumunta sa isang apartment building. Binuksan niya ang isa sa mga kwarto ng apartment dahil dito siya nakatira. At sa kanyang pagpasok, napansin niyang mayroong isang bagay sa loob. Ito ay isang basong ramen na walang laman. Sinabi niyang mukhang kumain na naman ng hindi malusog na pagkain ang isang tiyak na individual. Si Ryumin ay nagtungo sa isang pinto at tumingin sa loob. Isang lalaki na kamukha niya ang mahimbing na natutulog. Ang kanilang tanging pagkakaiba ay ang kanilang buhok. Ngumiti si MC sa isip na kahit hindi pa umuwi ang kanyang kapatid, ito ay nakatulog ng mahimbing. Ang lalaking natutulog ay si Ryuwon. Siya ang batang kapatid ng ating MC na magiging third-year middle schooler na sa lalong madaling panahon. Ang kanilang pamilya ay itinuturing na tipikal. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago nang mamatay ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa trapiko. Ang tanging natira para sa isa't isa ay silang dalawa. Kahit sa murang edad, napilitang maging tagapag-alaga si Ryumin sa kanyang kapatid na bunso. May mga nakikitang pasa at bandages si Ryuwon sa kanyang katawan. At hindi alam ni MC ang mga ito bago siya bumalik sa nakaraan. Nagpasya siyang simulan ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbukas ng mga ilaw. Binati ni Ryumin ang kanyang kapatid at sinabihan siyang oras na para magising. Ang kanyang kapatid na bunso ay tiningnan ang kanyang cellphone at nakitang 6 AM pa lang. Ngunit ang pagbabalik niya sa kama ay hindi talaga nangyayari habang hinailan ng ating MC ang kanyang higang may mattress. Ipinag-angkin niya na wala silang masyadong oras na pwedeng sayangin at ipaliwanag na lang ang lahat habang nasa labas sila. Si Ryuwon ay lasing pa habang tinatanong ang kanyang kapatid kung ano ang dahilan sa lahat ng ito. Ang kanyang mukha ay nagbago nang marinig ang seryosong tono ng kanyang kapatid. Ito ay dahil ipinakita ng taong ito na ang mundo ay nasa kalituhan na. Para kay Ryuwon, ang alam niya lang ay lumabas ang kanyang kapatid upang manood ng pagsalubong ng bagong taon. Tinanong niya kung may nangyari. Sinabihan siyang lumabas muna at saka niya sasabihin ang lahat habang naglalakad. Ilang sandali pa, ang dalawang ito ay naglalakad na sa kalsada. Nakatitig si Ryuwon sa kanyang kapatid, nagtataka kung may masamang nangyari. Ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na seryoso ang mukha ng kanyang kapatid. Sinabi ng ating MC na wala talagang alam si Won sa nangyayari sa mundo ngayon. Ang pahayag na ito ay nagpahiwatig kay Won na mas lalong naguguluhan kaya tinanong kung may nangyari habang siya'y natutulog. Iniutos ni Min na kunin ang kanyang cellphone at tingnan ang kasalukuyang nangungunang hinahanap. Sumunod ang lalaki sa kanyang nakatatandang kapatid at binuksan ang kanyang cellphone. Binasa niya ang mga artikulo tungkol sa isang anghel na lumitaw at nang-agaw ng mga sibilyan patungo sa ibang mundo. Itinama ito ni MC at sinabing mas tumpak ang pagsasabing kinukuha nito ang kanilang mga kaluluwa. Nagulat si Won nang malaman na ang kanyang kapatid ay isa sa mga inagaw. Natuklasan rin niya na ang ating MC ay nabuhay lamang dahil nakapatay ito ng 100 goblin. Handa na si Won na tingnan kung okay lang ang kanyang kapatid,
pero itinigil siya ni MC at sinabihang huwag na lang mag-alala. Sumigaw ito, hindi kayang hindi mag-alala sa kanyang kapatid. Noong namatay ang kanilang mga magulang, lahat ay nagbago. Para kay Won, ang tanging pamilya na natira sa kanya ay ang kanyang nakatatandang kapatid. At kahit noong sila'y nasa kalungkutan, siyang kanyang kapatid ang nagbuhat ng lahat ng responsibilidad. Kailangang maging malakas si Ryumin upang mabuhay. At hanggang ngayon, ang kanyang nakatatandang kapatid ang tanging taong kilala niya na naging pinakamatibay na tao. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin niya maunawaan na totoo bang pumatay ng 100 goblin ang kanyang kapatid. Iniisip niya na siguro may mahina rin itong bahagi. Binawi ng ating MC ang iniisip ng kanyang nakababatang kapatid dahil alam na niya kung ano ang iniisip nito. Dahil nag-aalinlangan siya sa kanyang pisikal na lakas, ipinaalam ni Ryumin na sa loob ng laro ay may mga estadistika na nagpapabuti ng kanilang kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit naging malakas siya upang mapasa ang misyon. Sinabi rin niya na kapag nakita ni Ryuwon ang gagawin niya mamaya, mawawala lahat ng kanyang duda. Ngunit ang pangangamba sa kanyang isipan ay nanatili. Huminto ang nakababatang kapatid at sinabi na hindi niya susundan ang MC hanggang malaman niya kung saan sila pupunta. Sa mas desperadong mukha, hiningi niya na malaman muna ang impormasyong ito. Ang mga pasa na sinubukang itago sa ilalim ng mga bandages ay mas naging kita. Nakatitig ng walang laman ang mukha ni MC habang naalala ang isang bagay sa nakaraan. Binanggit niya ang pangalan na Bang Taegyeon. Nang marinig ito, nagulat si Ryuwon. Bamaling si Ryumin nang may ganitong ekspresyon at ipinahayag na pupunta sila sa kanlungan ni Bang Taegyeon. Ang parehong lugar kung saan nananatili ang leader na delinkwente ng klase ni Ryuwon. Ang ating MC ay wakas na ipinaalam na alam niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay inaapi. Nagulat si Ryuwon dahil hindi niya inaasahan na alam ito ng kanyang kapatid. Pinagsikapan niyang itago ito mula dito. Ito ay dahil ayaw niyang magdulot ng karagdagang problema para sa kanyang nakatatandang kapatid na sa ngayon ay mayroon ng maraming pinagdadaanan. Ngunit ang pasanin ay talagang nasa kay Ryumin. Palagi siyang nagsosorry sa kanyang nakababatang kapatid dahil pinabayaan niya ang sitwasyong ito. Ang kanyang dating sarili ay walang kamuwang-muwang na ito ay nangyayari. Siya ay labis na abala sa sariling pang-aapi at sa pagtutuos ng kanyang pag-aaral at trabaho ng sabay. Ang unang beses na natuklasan niya ang katotohanan ay pagkatapos ng kanyang unang laban. Ang ating MC ay naglaan ng buong araw na natutulog dahil sa trauma mula sa kanyang pakikipaglaban sa mga goblin. Sa araw na yon, lumabas si Ryuwon upang pumunta sa isang lugar. Ang sumunod na nangyari sa ating MC ay ang kanyang cellphone ay patuloy na tumutunog. Nang buong pag-aalinlangan, bumangon siya at sinagot ang tawag, at ito ay tungkol kay Ryuwon. Nagdilat ang kanyang mga mata sa gulat habang sinasabi ng taong nasa kabilang linya na dapat siyang agad na pumunta sa ospital. Sa parehong araw, nagmadali siya nang malaman niyang nasangkot ang kanyang kapatid sa isang aksidente. Bumalik si Ryuwon sa kanilang bahay ng buhay pero siya'y bulag na mula sa palo na kanyang natanggap mula kay Taegyeon. Nagdamdam ang ating MC sa araw na yon at itinuturong kasalanan sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan at kol-ulan. Hindi niya nagawang protektahan ang kanyang tanging pamilya sa mundo. Ngunit mula nang siya ay bumalik, binago niya ang kapalaran ni Ryuwon at iniligtas siya sa bawat timeline. Banihag niya na wala nang makakasakit sa kanyang kapatid. Samantalang sa isang iniwang pabrika malapit sa kanilang lugar, mayroong isang tao na binubugbog. Ang isang tao na may kulay blonde na buhok ang nagsasabing ang tatlong ito na nasa harap niya ay hindi nakapagbigay sa kanya ng 200,000 won bawat isa. At dahil sobrang masakit ang kanilang katawan, wala silang lakas na magbigay ng kanilang mga dahilan. Ito ay nagresulta sa pagpapatuloy ng taong ito sa kanyang ginagawa. Mayroon ding 3 ibang lalaki na naroon lang na tumitingin at nakatutok kung paano tinuruan sila ng kanilang kaibigan ng mga leksyon. Akala nila masyadong malupit si Taegyeon. Isang tao ang nagsabing kahit ang mga mag-aaral mula sa mga mas mataas na taon ay hindi nagtatangkang labagin siya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi sila dapat magalit sa kanya. Sinabi ni Taegyeon na walang silbi ang mga ito dahil hindi nila naipagtagumpayan ang kanyang hiling. Ang pera na inaasahan niyang makuha mula sa kanila ay inilaan na sa motorsiklo na matagal na niyang nais na makuha. Saka siya lumapit sa 3 iba pa at tinanong sila kung alam ba nila kung paano kumita ng pera. Nagsimula ang mga ito ng mga ideya.
Ngunit ang pagbibigay ng madaling paraan ng pagkakaroon ng pera ay tunay na mahirap. Hanggang sa itong isa ay may naisip. Binanggit niya na dapat hingan ni Taegyo ng pera ang kanyang personal na utusan. Ang matangkad na may kulot na buhok. Ngumiti si Taegyo nang maalala si Ryuwon. Ipinahayag niyang plano na niyang tawagan ito ngayon dahil magse-celebrate sila ng bagong taon. Banibiro ng mga ito si Taegyo at inirerekomenda na baka pwede niyang nakawan ito ng bulag. Ngunit ibinunyag ni Taegyo na halos walang bahay si Ryuwon. Idinagdag niya na kahit bugbugin niya ito, hindi siya makakakuha ng pera. Mukhang sira rin ang kanyang bahay. Ang narinig na sitwasyon ay nadismaya ang tatlong ito. Medyo naramdaman nila ng masama lalo na nang malaman nilang wala ng mga magulang si Ryuwon. Ipinagpatuloy ni Taegyo ang pagsasalaysay at sinabi sa kanila na ang tanging pamilya ng batang ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit bigla na lang tumigil si Taegyo habang itinitingin ang kanyang mata sa isang bagay. Nakita nila na dumating na sa pabrika si Ryuwon at ang ating MC. Ngumiti si Taegyo nang ma-realize na wala talagang dapat katakutin. Lalo na't kasama si Ryuwon. Lumapit siya kay Ryuwon at sinabi na kanina lang sila nag-uusap tungkol sa kanya. Ngunit bigla, nagbago ang mood ng lalaki at tinangkang sindakan si Ryuwon. Ayon kay Taegyo, ito ay isang babala na ituturo niya na rin sa kanyang nakatatandang kapatid. Napansin ni Taegyo ang presensya ng ating MC at nagtataka kung sino ito. Iniisip niya na medyo nakakairita ang mukha nito. Binati niya si Ryuwon at tinanong kung sino ang kasama niyang ito. Dahil medyo takot kay Taegyo, hindi ito makasagot ng tuwid. Nagsalita ang ating MC at nagpakilala bilang nakatatandang kapatid ni Ryuwon. Nairita si Taegyo dahil sinabihan na niya si Ryuwon na huwag itong isumbong sa kanya. Binalaan niya ito na ituturo na rin niya ng leksyon ang kanyang nakatatandang kapatid. Tumingin ang matabang lalaki sa isa sa kanyang mga alipores. Agad na lumakad ang tatlong ito patungo sa direksyon ng ating MC. Tinanong siya kung marunong ba siyang makipaglaban. Tumayo lang si Ryumin habang naghihintay na lumapit ang mga ito. Isang tao pa nga ang nagtukso sa kanya na mas maliit ng konti kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ito ay biglang huminto nang makipagtagpo sa kanya ang kamao ni Ryumin. Nagulat ang ibang kasama niya dahil nadapa ang kanilang kaibigan sa isang suntok lamang. Subukan nitong maghayganti at dumiretso sa kanya. Ngunit, asahan naman, mabilis na suntok sa kanyang mukha. Ang tatlong minyon ay nasa sahig na at naghihirap na bumangon. Samantalang si Taegyo ay may masamang ngiti pa rin. Sinabi niyang masyadong pangit ang eksena na ito. Sa isip niya, maaaring natutunan na ni Ryumin ang ilang galing sa boxing. Ngunit nagtataka siya kung sapat na ito para labanan siya. Lumakad siya papunta sa kanila at pinuri si Ryumin sa pagkatalo sa kanyang mga alipores gamit ang kanyang mga kasanayan sa boxing. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng ating MC, ito ay nagpahayag na tila ba hindi natutunan ni Ryumin na ang pisikalidad ay mahalaga rin sa boxing. Ngumiti si Ryumin dahil ang taong ito sa harap niya ay wala pa ring kamalay-malay sa nangyayari sa paligid ng mundo. Nagtaka si Taegyo kaya't nagtanong siya tungkol dito. Ngunit tinatawanan lang ito ni Ryumin. Ang kawalan ng sagot sa kanyang tanong ay nagpapanggulo sa lalaking ito. Kaya't isinulong niya ang kamao para suntukin ang ating MC. At tulad ng dati, ang mga normal na suntok na ito ay walang tsansa laban sa isang manlalaro tulad niya. Tinuloy ni Taegyo ang pag-atake ng mga suntok. Nagiging irritable na siya habang mas inuunang subukan itong tamaan. Ang kanyang mata ay nagiging malabo na dahil sa pagod na kanyang nararamdaman. Wala ni isa sa kanyang mga suntok ang nakakatama sa kanyang target. Nagtataka siya kung bakit hindi siya makatama. Samantalang ang ating MC, inapula ang kanyang kamao ng isang asul na liwanag. Pagkatapos ay binanggit niya na kung nanonood si Taegyo ng balita, hindi ito magtatangkang makipaglaban sa kanya. Matapos ang pahayag na yon, sumuntok si Ryumin ng tuwid sa mukha ng matabang lalaki. Ulit-ulit na payo, mga bata, huwag kayong mang-api malibang gusto niyong maranasan ang ganitong uri ng pagbabayad.